bunker o tunnel sa... Maliwanag po mga mahal kong taga-subaybay. Doon sa mga nagpapakalat ho na kampo ni Kibuloy, ay isipin mo, ang sabi nila ay galing para ibang lugar ito, pumunta lang ng KOGC, sa loob ng KOGC para lang sumuko. Anak ng katakot-takot, mga buang na kayo. Ito. Struktura na sinasabing pinaglunggaan ng pastor sa loob ng 2 linggo. Ayon kay Torre, patotoo. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, latest update tungkol dito kay Kibuloy. Ayan, nakaisang tulog na ho ito diyan sa kulungan. Nako ho. At buhat po sa kanyang kulungan ay inilabas kasama itong kanyang mga kuwakyos at pinresenta ho sa media. Nako ho, ay balot na balot ho ito. Mga mahal kong taga-subaybay, ayaw magpakita ho ay baka nahihiya sa camera. Dahil balot na balot At syempre, ito padaanan ho natin ang tunay at katotohanan dito ho sa paghuli ni General Torre at ng mga kasama niyang mga kapulisan. Ay bibigyan po natin ng linaw. Nako ho, wag po natin patagalin. At medyo mahaba-haba itong ating tatalakayin at ibabahagi ko po sa inyo. Itong ika nga po ipagpresenta diyan sa media nitong si Kibuloy at dito sa mga kumakalat na mga fake news. Hindi ho matanggap ng kampo ng KOGC na sumuko si Kibuloy. Hindi ho matanggap na nahuli na. Nahuli na nga. Ayaw nyo pang ika nga po itanggapin. Ganyan talaga mga sarado ang utak pagdating sa mga ika nga po ipananaw na hindi po maganda. Ano ngayon? Sino ang mga kasuhan pa? May makakasuhan o. Eto. Inilabas si Kibuloy dito sa Campo Crame. May takip pa mukha, nakasuot ng orange na t-shirt at itim na sombrerong may katagang agila. Kasama ni Kibuloy ang 4 na iba pang akusado nito na sina Jacqueline Roy, Ingrid Canada, Crescente Canada at Sylvia Semens. Saglit lang na iniharap sina Kibuloy sa media. Ayon kay Davao Police Regional Director Nicolas Torre, sa Bible School sa loob ng KOJC compound nagtago si Kibuloy. Pero Ruth, hindi pa malinaw kung may bunker o tunnel sa... Maliwanag po mga mahal kong taga-subaybay. Doon sa mga nagpapakalat ho na kampo ni Kibuloy, ay isipin mo, ang sabi nila ay galing para ibang lugar ito, pumunta lang ng KOGC, sa loob ng KOGC para lang sumuko. Anak ng katakot-takot, mga buang na kayo. Ito. Struktura na sinasabing pinaglunggaan ng pastor sa loob ng 2 linggo. Ayon kay Torre, patotoo ang Bible School na tama ang kanilang intelligence report. Ididetalye naman ni Interior Secretary Benhar Abalos at PNP Chief Marbil ang 2 kondisyon ni Kibuloy bago ito sumuko kahapon. 2 kondisyon para sumuko, talagang kaya ito ay may nakuha rin tayong impormasyon kahapon na susuko talaga. Hindi lang ho nating na-discuss para hindi ika nga po that is operational matter. Ayaw natin pakailaman yung mga ganyan at makigulo. Ito pa. Una, humiling ng eroplano si Kibuloy para sa kanila ng mga kasama niya papuntang Maynila. Pangalawa, ayaw daw nitong makita si General Torre na nanguna sa manhunt kay Kibuloy sa KOJC. Kung si Abalos ang tatanungin, napilitan na lang sumuko si Kibuloy nang palibutan ng PNP ang Bible School at malapit nang matunton ang kanyang pinagtaguan. Sinabi rin ni Abalos na may mga tao silang paiimbestigahan at posibleng kasuhan ng obstruction, lalo na yung mga humarang sa kanilang operasyon nitong nakalipas na linggo. Maliwanag ho, may makakasuhan. Paano na yan? Ay dapat lang ho, hindi lang dapat sa salita, bago sa gawa, dahil dito ay kung susuriin po natin, ay identify
kung sino ang nagkukup dito. Pagkup ng isang pugante na alam niyo naman po yan, alam natin lahat na bawal yan na may pananagutan po sa ating batas sa Republika ng Pilipinas. Nako, in reaction, sino ang tinutukoy nyo na pwedeng kasuhan dito? Pwede po kayong magbigay ng anumang public opinion diyan sa comment section. Payag po ba kayong kasuhan yung mga nagkukup dito at sino-sino ito? Kabilang daw dyan ang legal counsel ni Kibuloy na si Attorney Israelito Torion. Sa kabila ng mga balakid sa operasyon ng PNP, iginiit ni General Torre na nasa panig nila ang Panginoon sa pagtugis sa sinasabing anak ng Diyos, ang ikalawang mesaya ng KOJC. Ay saludo talaga ako dito. Kay General Torre. Ito ay highly. Ito yung perception ko lang dahil nagbabasyo tayo sa ating galawan. Pag nag-retired ka, umangad ka ng senador. At siyempre, bago ka mag-retired, dapat ka muna maging PNP chief. Ito po ay magandang ika nga po ay pananaw ng isang magiging PNP chief. Itong si General Torre. Dahil nakikita po natin sa galawan niya, trabaho, walang personalan, hindi nababayaran. Sa palagay ko sa pakita niya, sa pinapakita niya pong galawan, ay hindi ho ito kayang bayaran ang prinsipyo. Mga mahal kong taga-subaybay. Nako, tsaka po natin na bigyan ng matinding pagtatalakay dito sa katawan ni General Torre. Shoutout sa General Torre. Congratulations. Maraming salamat, G. Robles. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos naman ang nagsabing hindi sumuko ang puganting si Pastor Apollo Kibuloy taliwas sa pinakakalat ng kanyang kampo. Ayon sa Pangulo, napilitang lumantad si Kibuloy dahil yan maliwanag mga kaibigan. Maliwanag na hindi sumuko itong si Kibuloy. Ayon po dito sa ating kagalang-galang Pangulo Bongbong Marcos, napilitan siyang sumuko. Ika nga po umano sa batas sa mga kinaukulan sapagkat siya ay napapalibutan na ng kapulisan. Ito pa. Sinabi ng Philippine National Police na binigyan nila ng ultimatum ang kampo ni Kibuloy bago salakayin ang isang partikular na gusali sa Kingdom of Jesus Christ compound kung hindi lalantad ang pastor. Sinabi rin ni Pangulong Marcos na wala pang hiling ang Amerika para sa extradition ni Kibuloy. Nahaharap ang pastor sa patong-patong na kaso ng sex trafficking, conspiracy at cash smuggling sa Korte ng California. Hindi extradition ang tinitignan natin. Ang tinitignan natin ay yung mga kaso na mga complaint na pinila dito sa Pilipinas. At yun muna ang kailangan niyang harapin. But again, there is no special treatment. So we will treat him like any other arrested person, and we'll respect his rights, and we will go through the process. Nako, matindi dito. Yan po ang ating Pangulong Bongbong Marcos na inalaha din niya. Inalaha din niya po na mayroon talaga na ika nga po pasabi sa kanya itong si Kibuloy na kung po pwede ay huwag siyang dalhin sa Amerika. But hanggang ngayon po, mga malating taga-subaybay ay wala pong pinapile na extradition. Hindi pa raw nakikipag-ugnayan ang Amerika para ho dito kay Kibuloy. But ayon po sa DOJ Secretary ay posible po anytime ay makipag-ugnayan na ang bansang Amerika para maharap ni Kibuloy itong kaso niya diyan po sa Amerika na ito ay kinatatakutan din ho ni Kibuloy na ayaw ho magpakulong sa Amerika So abangan po natin doon dahil kabang-abang ho ito kung ano po ang magiging final decision, kung ano po ang kahinat na nito. Si Kibuloy po ba ay mapapadala sa Amerika?
At yan po ay hinihintay lang po ng ating pamahalaan ang tugon ng Amerika. At ang malinaw po dito, kaya po nahuli si Kibuloy sa pangunguna ng masigasig na gumawa ng kanilang tungkulin, itong si General Torre, kasama po ang ating lahat na mga kapulisan na tauhan po diyan ni General Torre. Siyempre sa pangunguna din ng ating pinakamataas na PNP chief, ito po ay nagsanib pwersa na ang AEP. Itong nabanggit na mga ika nga po ay alagad ng batas natin, katulad po nitong ISAP under po ng AAP. Mga mahal kong taga-subaybay, batang malinaw po dito. Si Kibuloy ay nakuha diyan sa loob ng compound ng POGC. Maliwanag po yan. At yan po ay kaya ho nahuli ay dahil nga ho siya binigay na 24 oras na ultimatum nitong matindi, matapang, hindi sumusuko si General Torre. At yan po ay nagresulta ng ika nga po ipaglabas sa lungga nitong si Kibuloy, na ang lungga po na kanyang pinagtataguan ay diyan po sa loob ng compound ng POGC. Nabanggit po natin dan sa mga pinili at yan po ang ating matibay na katibayan. May pinagbabatayan po tayo. Nagsalita po ang ating Pangulong Bongbong Marcos tungkol diyan na pinaninindigan niya na hindi po sumuko itong si Kibuloy. Sumuko lang po siya nang ika nga po dahil gipit na nang ika, yun po ang maraming dahilan po, maraming klase ng pagsuko. Ang ibig sabihin po ng ating Pangulong Bongbong Marcos, sumuko po ang si Kibuloy dahil gipit na siya, wala na pong matatakbuhan. So yung mga nasasaga po nating mga fake news na hindi po matanggap ng kampo ni Kibuloy, lalong-lalo na itong abogado niya, ay isang fake news po yan, kalukuhan, katarantaduhan. Mayroon nga nagpapalabas ng kampo nila na pinapakalat ay galing daw ho sa ibang lugar. Itong si Kibuloy, pumunta lang ho diyan sa loob ng compound ng POGC. Anak ng katakot-takot kayo. Niloloko nyo lang ang inyong mga sarili. Tanggapin nyo ang katotohanan ng inyong amo na si Kibuloy. Ang inyong sinasamba na si Kibuloy ay nahuli ng PNP. Hindi nakatakbo dahil wala nang matakbuhan, gipit na. Maraming salamat din po. Bigyan natin ng credit itong AAP. Para fair tayo. Saludo po ako dito sa AAP. ISAP, saludo po ako dahil yan po ay nagsanib pwersa. PNP at AAP, ISAP. But ang bottom mo dito, ang pinaka-highlight, dahil po sa ginawang taktika, strategy ni General Torre, na kahit po palayasin siya diyan, hindi po siya naniwala. Kahit ano po na pagmumura sa kanya diyan, hindi po siya natinaw. Kahit ano pang pagbabanta, hindi po siya natinaw. Kahit kinukutya siya, kahit sinasabi ano ang ginagawa ni General Torre, bakit napakaraming pulis, yan po ang good result. Yan po ang good result. Inuulit ko. Biglang lumabas sa lungga itong si Kibuloy na dahil po sa matinding aksyon, galawan ni General Torre. Alam ko po mga kaibigan, nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. Na reaction, diyan po sa comment section, inaniyahan ko po kayo nagbigay ng anumang public opinion. Isan like ko sa video na ito. Bye-bye, palakpakan.